Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Wala nang gutom at wala nang wala nang gutom at wala Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo,
na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala nung unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, no? Narito muli po kami para magpahayag tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consumatum est. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming pasalamatan ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang consumatum est. No? Ngunit, nais po magbigay-pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Reambunanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad, doon po sa Purok, New Jerusalem, Rizal, Shrine, Talisay, Dapitan City. So mapagpalang oras po dyan, mga nanay. At sa buong Royal Family of Reambunanza, na pinangungunahan po ng aming mahal na Pangulo. Walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reambunanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At gayon din po sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po, ang amin pong Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Ligutom. So mapagpalang oras po dyan, Hari at Reyna. Ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas sa loob po ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa sa buong puwersa ng the Kingdom of God. At ganun din na nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nandun po sa ibang bansa, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Reyna Shirley Del Rosario, na nandun po ngayon sa UK, doon po sa London. At ganun din po sa isa po nating prinsesa, walang iba, Prinsesa Claribel Baltazar,
na nandun din po sa bansang Kuwait. At ganun din po sa mga kapatid natin na nandyan po sa Barangay Naggasikan, Santiago City, na pinangungunahan po ng ating kapatid, Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at Reyna Los Biminda Gutierrez. Kasama po ang ating prinsipe dyan, walang iba, Prinsipe JV Sales. At ganun din po sa kapatid natin na nandyan po sa Malanit Jones. Walang iba po ang ating Haring Roger Pagumpana. No? Kasama po ang kanyang buong pamilya at ganun din sa kanyang anak na nandun po sa Negros. Walang iba ang ating kapatid, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ngayon ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. At ganun din sa mga kapatid natin dyan sa Cabarugis, si Reyna Rosalia Toginayo, si Reyna Marina Ansibe. So mapagpalang oras dyan mga Reyna. At ganun din sa kapatid natin na nandyan sa Nagtipunan. No? Walang iba kundi si Haring Raul Digaw. Sa kanya pong buong pamilya. No? Pagpalang oras dyan, Hari, ganun din sa buong mong pamilya. At sa ating Haring Nicomedes Rapio. So muli, magandang gabi sa ating lahat. Sa gabing ito, muli na naman po nating pag-uusapan ang salita ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos. Na ito po yung plano sa daigdig. Plano ito ng Diyos. No? Sapagkat ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. No? So alamin po natin yung buong katotohanan tungkol nga sa kaharian ng Diyos, kung bakit nga ba magtatayo ang Diyos ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya sa gabing ito, nandirito po kami, ang inyong mga kapatid, na magpapahayag muli sa ating lahat. No? Kasama ko po ang ating kapatid, walang iba, Haring Gerson del Rosario. At ako po naman ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. Kami po'y gumaganap at nagpapahayag po dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino, Region 2. No? Para may pangaral po natin yung salita ng Diyos tungkol sa kaharian na planong itayo ng Diyos. Kaya sa gabing ito ay pakinggan po natin ang ating kapatid na siya pong unang magtalakay at magpahayag sa atin ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang iba po, Haring Gerson del Rosario. Okay, so maraming salamat Hari. Isang mapagpalang oras po. Pilipinas, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa lahat po ng aming taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panunood sa aming pagla-live sa programa po ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Filemon Ondok Riambonanza. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filemon Ondok Riambonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. Magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa lahat po ng mga Riambonanza, Royal Family ng Riambonanza, yan, na pinangungunahan po ng aming mahal na Pangulo,
mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang ating President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na naghawak sa dalawang kumpanya sa loob ng kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat po ng mga board of directors mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At kasama na po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. So magandang gabi sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets mula Region 1 hanggang Region 12, sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to prok, sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, at sa lahat po ng mga kapatid natin dyan sa ibang bansa. Yan, pinangungunahan po ng aking ina, Reyna Shirley Del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. So magandang gabi po sa inyo. At sa kapatid po natin dyan sa Santiago, sa barangay Nagkastikan. Yan, pinangungunahan po ng ating kapatid, Hari Ramil Tadya, Hari Redentor Domingo, Reyna Gloria De Leon, at Reyna Marites Saldivar, at ang aking kapatid, si Reyna Luzvinda Gutierrez, at sa ating prinsipe, JB Sales, at sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones, Isabela, Hari Roger Pagumpana, at sa kanyang buong pamilya. So magandang gabi sa inyo, Hari. At si Hari Ruel Agustin, magandang gabi, Hari. At sa kapatid po natin dyan sa Cabarrugis Quirino, Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Ansibi. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating lahat. Okay, sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman sa inyo tungkol sa mga plano ng Diyos. Mga kapatid, na ito po ay siya lang po yung may programa sa lahat. Siya po ang may plano. Ano ang kanyang plano? Magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na ito magigiba, mga kapatid. Subalit, gumamit muna ang Diyos ng 4 na kaharian sa daigdig. Yan. Gumamit muna ng 4 na kaharian. Na ang unang kaharian sa daigdig ay ang bansang Babylonia. Yan ang unang kaharian sa daigdig, mga kapatid. Na ang hari po dito ay walang iba. Si King Nabucodonosor. Yan ang unang kaharian sa daigdig. At ang sumunod na kaharian ay ang bansang Medo-Persia. At ang hari po dyan, si King Cyrus the Great. Yan, ang sumunod na naghari. At ang pangatlo ay ang bansang Greece. Yan ang pangatlong naghari, kaharian sa daigdig. At ang hari po dyan si Alexander the Great.
or si Alejandro Magno. At pang-apat, yung bansang Roma, mga kapatid. Yan ang apat na ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig. Subalit ang tanong, yung plano ba ng Diyos ay nagtuloy? Mga kapatid. So, nagtuloy yung plano ng Diyos. Ang ginamit na naman dito, so walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo, na ang kanyang dala ay kaharian yan ng Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya yung pinili or sinugo ayon sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4:43, basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Mga kapatid, siya yung nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Israel, na siya sana ang magtayo ng panglima. Subalit, ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi po siya tinanggap. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Ayon sa Matthew 21:42-43. Yan. Basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. Tuloy. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Saan siya nangaral? Sa bansang Israel. Mga kapatid. Yan. Subalit hindi man siya tinanggap, kaya ang sinabi ng Diyos, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Maliwanag po yung inyong narinig. Bansa ang sinabi ng Diyos, wala po dyan sa taas. Mga kapatid. Kaya nga, sinabi ng Diyos or inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Ayon sa Matthew 6:33. Basa hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang utos ng Diyos, ipinapahanap yung kanyang kaharian, mga kapatid. Kung pinapahanap, mahanapan hindi. Mahanapan yan. Ano pa yung kanyang katwiran or yung kanyang mga batas?
at karagdagan, mga kapatid. Ano yung idaragdag? Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yan ang inutos ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko na dito nga talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ayon sa Genesis 25, verse 23 hanggang 26. Basa, Hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay, bata, at dalawang bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya'y pinanganlang isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong isaw. At ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ipanganak ni Rebecca. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na si Rebecca ay magbuntis ng dalawang bansa. Na si Rebecca, mga kapatid, ito po ay ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan na talinhagang salita or parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid, na si Rebecca ay siyang daigdig. Yan. Siyang daigdig. Ngayon, kung literal na babae si Rebecca, gaya ba ng kababaihan, mga kapatid? Kaya bang ibuntis? Kaya nyo bang ibuntis ang dalawang bansa? Hindi. Mga kapatid. Ngayon, dumating na ang panganak ni Rebecca. Kung literal na babae ni Rebecca, ano ang partira? Dumating na yung kanyang panganak. Siyempre, ang kanyang partira, kung literal, midwife, ano pa, doktor. Yan ang kanyang partira. Subalit, dalawang bansa man ang kanyang iluluwal. Mga kapatid, ang tanong, ano ang kanyang partira? Siyempre, kung bansa, ay kanyang partira, bansa rin. At ang ginamit na partira ay ang bansang Spain. Yan, bansang Spain. Dito sa bansang Spain ay may ginamit ng Diyos na dalawang tao upang sila ay mag-discovery.
Nang una si Christopher Columbus at Fernando Magallanes. Yan. Christopher Columbus at si Ferdinand Magallanes. At sila'y naglakbay. Yan. Sa malayong hilaga. At nakarating sila sa taong October 12. Ayon nga sa banal na kasulatan, yung nabasa po kanina, na ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Sino si Esau? Kung ating basahin sa banal na kasulatan, sa Henesis 36:8, basa hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Yan. Si Esau ay siyang Edom. Yan. Si Esau ay siyang Edom. Ano itong Edom? Mga kapatid, kung ating i-research yan, kung ating titignan sa world map or sa encyclopedia, na itong Edom pala ay siyang bansang Amerika. Yan. Yan ang unang lumabas sa taong October 12, 1492. Si Esau na siyang Edom, na siyang bansang Amerika. Ayon nga sa mga discoverer, sila ay nagpatuloy na naglakbay sa malayong silangan. At nakarating sila sa isang isla sa taong March 16, 1521. Sa isang isla na wala pang pangalan, mga kapatid. Na ayon sa pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Sino si Jacob? Ayon sa banal na kasulatan sa Henesis 32:28. So ganito po ang Basa, mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, Yan. kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yan. Hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Mga kapatid. So ayon sa mga discoverer, umuwi sila sa bansang Spain upang ibalita sa hari na mayroon silang na-discovery na lupa na wala pang pangalan. At dito sa Spain, ang hari po dito ay si King
King Philip II. Yan. Ang hari po dyan sa Spain. Na sinabi ng hari sa kanila, yung mga discoverer, bumalik kayo sa lupa na inyong nadiskubre upang bigyan nyo ito ng pangalan. So, bumalik yung mga discoverer at binigyan nila ito ng pangalan. At pinangalanan itong Las Islas Pilipinas, mga kapatid, or Pilipinas. Yan. Kaya dumaan or lumipas ang 2 taon. Kung ating idagdag dito sa 1521 yung 2 taon, ang sukat ay 1523. Ano ang kaganapan sa taong 1523? Or ano ang sinigaw? Ni Raha Humabon, sila Lapu-Lapu. Philippines is a Christian country sa taong April 14, 1523. Sinong nagsigaw? Si Raha Humabon at si Lapu-Lapu. Philippines is a Christian country. Saan? Doon sa Mactan, Cebu. Limasawa Island. Para maging ganap ng mga tao sa bansang Pilipinas ay binautismuhan ito ng isang pari. Walang iba, si Father Pedro Valderrama. Yan. Yan ang nagbautismo. Isang pari, mga kapatid. Ayon nga sa hula ng Diyos. Bakit malakas, mapula, mabalahibo, at maglilingkod sa bata? So ganito po ang hanay upang higit po natin maunawaan at maintindihan. Bakit malakas? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay tunay na malakas? Tunay. Bakit? Sapagkat ang kanilang kagamitan na pangdigma ay tunay na malalakas, mga high power, mga kapatid. At bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Tunay na mapula. Bakit, mga kapatid? Kung masinaga ng araw ng ang kanilang mga balat, ito po ay mamula-mula. Kaya tunay na mapula, mga kapatid. At bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay, sapagkat makikita po natin ang kanilang pangangatawan na mabalahibo at maglilingkod sa bata.
Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Mga kapatid, ayon sa hula ng Diyos. So, ganito po ang hanay. Sa taong 1945, yan. Ano ang naganap sa taong 1945? Ang naganap po sa taong 1945, ito po yung pangalawang digmaan or World War II. Yan. World War II. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan. Totoo po ba? Totoo po yan. Na ang bansang Pilipinas ay hindi humingi ng tulong dito sa bansang Pilipinas ayon sa hula ng Diyos na maglilingkod sa bata. Na ang bansang Amerika na siyang kusang tumulong sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Kaya sa taong 1946, yan, ano po ang naganap sa taong 1946? Sa taong 1946, ito po yung kalayaan ng bansang Pilipinas. Naging malaya ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Ito po yung tinawag na America-Philippine Friendship Day. Yan. Yan po ang kaganapan sa taong 1946. Yan po ang ginamit ng Diyos na dalawang bansa. Bansang Amerika at ang bansang Pilipinas. Mga kapatid. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako mahiya. Dito po sa bansang Pilipinas. Ang siyang pinili ng Diyos na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian. Ito na yung last or panglima. Subalit hindi man ito tinanggap doon, kaya mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat ito yung nabanggit sa banal na kasulatan na bansang nagkakabunga. Sa taong 1523, bansang nagkakabunga. Bakit nagkakabunga? Sapagkat dumami yung nanampalataya na si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Bansang Pilipinas. Ito po yung aking tinalakay kung saan ito po yung discovery. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay po sa isang bansa na nagkakabunga. Bansang Pilipinas. Mga kapatid. Okay, so ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig.
taga-subaybay ng programa po ng aming mahal na dakilang guro. Subaybay nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at sa araw po ng Linggo sa ganito ring oras. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Ako po ang inyong lingkod, Harry Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At pakinggan naman po ninyo ang isa po nating kapatid upang siya naman ang magtalakay tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang iba, Harry Robel Baltasar. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Masisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Makakita sa kaharian ng Diyos,